Iniisip niya na kung ito ay ang kanyang past life self, 2 talon lang sana siya makakaakyat doon, ngunit walang paraan na makaakyat siya gamit ang kanyang kasalukuyang katawan, kaya tumakbo siya paatras. Ang tanging problema tungkol dito ay halos 10 beses na mas mapanganib. Ngunit itinaas niya ang kanyang espiritu na nagsasabi kung ano ang mangyayari sa karamihan, siya ay nabubuhay lamang ng 1 beses. Ngunit pagkatapos ay naaalala niya na, sa teknikal, ito ang kanyang pangalawang buhay. Inipon niya ang lakas ng loob at itinali ang isang dulo ng lubid gamit ang isang puno ng kahoy. Nagsimula siyang umakyat at sumigaw kung bakit napakahirap buhayin ang Mount Wasek. Pag-akyat pababa, naalala niya na hindi lang ang matarik na bangin ang dahilan kung bakit ito ipinagbawal bilang lugar ng pagsasanay ng mga alagad, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito. Ito ay isang napakamasungit at matarik na bangin na walang kahit saan na matapakan o maaagaw. Sa madaling salita, ang bangin ay napakahirap akyatin. Biglang nadulas ang paa ni Chung, at nawala rin ang pagkakahawak niya sa bundok. Malaya siyang nahuhulog. Nagsimula siyang sumigaw, iniisip na mamamatay siya, ngunit iniligtas siya ng lubad. Ngunit ngayon siya ay nakabitin sa hangin. Ngayon napagtanto niya kung bakit dapat maging handa ang isang tao. Iniswing niya ang kanyang katawan at itinulak siya ng momentum patungo sa bangin. Gumagamit siya ng chi suction technique para dumikit sa bangin, ngunit ang kanyang mga kaliwang kamay ay nagsisimulang mag-crack. Ang kanyang kabilang kamay ay tumutulong sa kanya sa pagkuha, bagaman, habang nakabitin doon, siya ay nagtataka kung bakit ang kanyang mga buto ay napakadaling mabali, na parang mga sanga. Gayunpaman, nakikita niya ang pasukan sa kanyang hideout. Mula doon, ang lubid na inihanda niya ayon sa tinatayang distansya, ay halos hindi na maabot ang pasukan. Ngayon, kakailanganin niya munang humawak sa bangin sa gilid na iyon, ngunit para doon muna kailangan niyang ihinto ang paggamit ng kanyang chi suction technique at makakuha ng momentum. Itinulak niya ang sarili na umindayog patungo sa kuweba at naghahanda na tumalon sa pasukan. Biglang naputol ang lubid at muli siyang nahulog. Muli niyang ginamit ang chi suction technique para dumikit sa bundok, ngunit ang kanyang mga buto sa kabilang kamay ay nabali rin. Nahulog siya sa pasukan, ngunit hindi huminto doon, at gamulong at bumagsak din mula sa pasukan na iyon. Sa kabutihang palad, ang kabilang dulo ng lubid ay naipit sa pagitan ng 2 bato at pinipigilan siyang mahulog pa. Ngunit ngayon siya ay nakabitin sa hangin at wala ng lakas para gumawa ng anumang pakikibaka. Gayunpaman, sinusubukan niyang umakyat ng kaunti upang maabot ang pasukan. Tinawag niyang baliw ang Plum Blossom Sword Saint, at itinanong kung ano ang iniisip niyang gumawa ng hideout sa isang lugar na tulad nito. Iniisip niya kung nabaliw ba ang lalaking iyon dahil sa lahat ng pagsasanay. Ngunit pagkatapos ay naaalala niya na siya iyon sa kanyang nakaraang buhay. Nagawa ni Chung na makapasok sa kuweba, bagamat muntik na siyang mamatay. Ang kanyang mga gamit ay natatakpan ng tela. Tinatanggal niya ang tela at kumakalat ang dumi sa hangin. Buo ang kanyang mga gamit. Iniisip niya kung ang nakaraan niyang sarili ang nagdala ng nightlight crystal dito. Sinabi niya na hindi niya talaga pinag-isipan ang mga bagay-bagay nang gawin ang lugar na ito. Binuksan ni Chung ang kahon. May isang maliit na kahon sa loob nito na naglalaman ng mga life pill. Tinatanggal niya ang dumi sa kahon, sa pag-aakalang ang mga table tasks sa loob ay malaking tulong sa pagbawi ng kanyang katawan. Habang binubuksan niya ang kahon, may napansin siyang kakaiba, isang masaganang plum blossom na halimuyak ang kumakalat na parang ganap na namumulaklak. Puno ng plum tree ang lugar na ito, habang nakikita niya. Sa loob ng dibdib, sumisigaw siya sa tuwa nang makita ang mga tabletang snow blossom sa loob nito. Nagulat siya nang makitang itinago pa ng kanyang nakaraan ang mga snow blossom pills, na maraming beses na mas mahal kaysa sa plum blossom pills. Maliban doon, ang dibdib ay puno ng plum blossom na table tasks. Umupo siya doon sa lupa at sinabing kailangan muna niyang ganap na mabawi ang kanyang katawan. Ito ay magiging mahusay kung siya ay namamahala upang bumuo ng kaunting lakas sa loob. Habang siya ay nandoon, pumili siya ng isang snow blossom na tableta gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay at inilagay ito sa kanyang bibig. Habang bumababa ang tableta sa kanyang katawan, nagsisimula itong matuno bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong nguyain ito, at kumakalat ang matikas na amoy sa kanyang buong katawan. Ngunit wala siyang oras upang tamasahin ang pabango. Kailangan muna niyang mag-focus.
Kailangan niyang tiyakin na ang chi mula sa Snow Blossom Peel ay hindi makakatakas sa kanyang katawan. Sinusubukan niyang hawakan ito ngunit hindi niya ito magagamit upang mabawi ang kanyang likas na tunay na chi sa kasalukuyang estado nito, ito ay hindi malinis. Sa tingin niya, kahit na ang mga Snow Blossom Peels ay ang pagmamalaki ng Mount Wasek, ang mga ito ay napakaraming impurities para itago niya sa loob ng kanyang stanchian. Nakatuon siya sa paglilinis nito, bagamat kakailanganin niyang itapon ang karamihan sa chi na nakaimbak sa loob ng tableta, wala siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, siya ay gumagawa ng mahabang paraan upang maitayo ang pinakakumpleto at perpektong pundasyon na maaari niyang makuha. Bagamat hindi madaling desisyon ang gawin, hindi niya hahayaang makuha ang kanyang pagkainip. Itinatapon niya ang lahat maliban sa pinakamalinis na kai. Nang makita ang maliit na bahaging iyon, iniisip niya kung iyon na lang ang natitira. Nagpasya siyang kunin ang mga maliliit na pirasong ito na natitira pagkatapos ay filter ang mga dumi, at itago ang mga ito sa loob ng kanyang dantian hanggang sa pinakamalalim na bahagi nito. Ginagamit niya ang mga fragment na iyon upang pagalingin ang kanyang likas na chi. Sa sandaling mapuno ang mga puwang, isang napakalawak na enerhiya ang lumabas mula dito na kahit na yumanig sa yungib. Nakabitin si Chung sa hangin dahil sa enerhiyang iyon. Nagsisimula siyang sumigaw habang kinokontrol ang enerhiyang iyon, at nagsisimula itong dumaloy palabas sa kanyang mga mata at bibig. Ikinuyong ni Chung ang kanyang kamao at sinubukang kontrolin ang daloy ng enerhiya. Binuksan niya ang kanyang mga mata, at ngayon ay nagniningning na kulay rosas ang mga ito. Ang mga bali at peklat na natamo niya ay gumagaling kaagad. Nagulat siya, dahil mas matibay pa ang mga buto niya ngayon kaysa dati. Nakikita niya itong hindi kapanipaniwala. Ang batang katawan niyang ito ay napakatugma sa chi mula sa mga table tasks, na ginagawang mas malaki ang mga epekto nito kaysa sa inaasahan niya. Higit pa rito, ang natitirang mga dumi sa kanyang katawan ay nagsisimulang tumutulo sa lahat ng dako. Parang lumalawak ang mga meridian niya, pero bigla niyang naramdaman na bumibilis ang tibok ng puso niya. At nagtataka kung bakit ang enerhiya ay nagsimulang tumama sa kanyang ulo at siya ay sumisigaw, ang refluxing chi mula sa ibabang dantian ay nabasag sa gitnang dansan. Para itong isang napakalaking alon sa karagatan. Hindi ito makontrol ni Chung. Iniisip niya na kung ito ay masira sa itaas na dan ang kanyang panloob na lakas ay magiging mahirap. Ang ibig sabihin ng Chung ay pigilan ito sa pag-agos. Napahawak siya sa dibdib niya at napasigaw. Bigla niyang naalala ang tanong kung Taoist ba siya o martial artist. Minsang sinabi sa kanya ni Sahyong na pilit na inaapi at kontrolin ng mga martial artist ang daloy, ngunit ang mga sumusunod sa landas ni Tao ay pinabayaan ito. Tinanong niya siya kung naisip ni Chung na magagawa niya ang anumang bagay sa agos ng mundo sa pamamagitan ng pagsisikap na apihin ito. Binigyan niya siya ng isang halimbawa na kung siya ay gagawa ng isang dam upang subukang pigilan ang tubig, ito ay lalampas lamang sa kanyang maliit na istruktura at patuloy na umaagos. Pinayuhan niya siya na hayaan na lamang ang mga bagay, na sinasabi, kung gagawin niya ito, dadaloy ang mga ito ayon sa nakatakdang mangyari. Idinagdag niya na ang mga tao ay bahagi rin ng kalikasan, kaya hindi sila maaaring maging exempt sa kagandahan nito. Kaya't dapat niyang iwanan ang mga bagay habang sinusunod niya ang payo, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa kanyang itaas na dantian. Napagtanto niya na intuitively niyang nalaman kung nasaan siya. Ang basag na dingding sa kanyang harapan ay ang pasukan sa kanyang upper danchin. Laking gulat niya nang makitang nasira ang kanyang katawan. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bitek na iyon at naramdaman ang isang napakalaking panginginig ng boses na nagmumula sa kabila ng dingding, sa hitsura nito. Ilang oras na lang hanggang sa masira ang chi sa itaas na dantian. Pakiramdam niya ay nasa mas mapanganib na kalagayan ito kaysa sa inaakala niya. Kung hindi niya bubuksan ang pader, babagsak ito sa kalaunan, ngunit kung gagawin niya ito ng masyadong mabilis, ang itaas na densyon ay tanggayan ng chi. Napagtanto niya na may isang paraan lamang. Pagkatapos ay naalala niya ang mga salita ni Sahyong na kung siya ay gagawa ng isang dam upang subukang pigilan ang tubig, ito ay lalampas lamang sa kanyang maliit na istruktura at patuloy na umaagos. Ngayon alam na niya na kung susubukan niyang pigilan ay mapupuno lang ito, kaya kailangan niyang hayaan itong dumaloy habang nakikita ang tubig na umaagos. Siya mismo ang nagsasabi na hindi niya talaga pinapansin ang mga sinasabi ni Sahyong,
dahil akala niya ay nangungulit na naman si Sahyong sa kanya. Ngunit pagkatapos ng 100 taon na lumipas, sa wakas ay natanto niya ang ibig niyang sabihin. Ang Chi ay dumadaloy sa lahat ng kanyang mga channel at nagpapailaw sa kanya. Natapos ang gabi at sumisikat ang araw sa kabundukan, idinilat ni Chung ang kanyang mga mata at nakitang lumulutang siya sa hangin. Bigla siyang bumagsak sa lupa. Nagtataka siya kung bakit siya nakalutang. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang kamay, naalala ang isang nakaraang sandali, at sinabi na ang mga meridian sa buong katawan niya ay naharang. Ramdam niya ang pagkakaiba ng kanyang lakas. Hindi pa rin siya makapaniwala na pinigilan ito ng batang katawang ito sa kaunting pagkakamali, maaaring nawalan siya ng buhay o naparalisa. Sa tingin niya ay mapapahamak na siya kung hindi dahil sa pagtuturo ni Sahyong, pero sulit naman. Hindi lamang niya nabawi ang kanyang likas na chi, ngunit pinalawak din ang kanyang mga meridian at pinalaki ang kanyang panloob na lakas. Sa conclusion, lumakas ang katawan niyang ito. Iniisip niya na maaaring ito ay dahil naliwanagan siya pagkatapos mamatay ng isang beses, ngunit nagsisimula na siyang unawain ang mga pagtuturo ni Sahyong, na itinuring niya lamang na masungit sa kanyang nakaraang buhay. Sinabi ni Sahyong na pinipigilan at sinubukan ng mga martial artist na kontrolin ngunit ang mga sumusunod sa landas ng Dao ay umaalis sa mga bagay. Sinabi ni Chung na sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang swordsman, ngunit hindi isang Daoist. Kasabay nito ang Mount Hua Sect of Swordsman, ngunit isa rin itong Daoist sect. Ito ang pagkakakilanlan nito. Gayunpaman, hindi eksaktong matatawag na Daoist si Chung. Habang nakatayo sa pasukan na iyon, iniisip niya kung ang isang tulad niya ay talagang kayang buhayin ang Mount Hua Sect. Pagkatapos ay nagpasya siya na bago siya gumawa ng anumang bagay, susubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya, at kung hindi ito gagana, napakasamang daladala niya ang dibdib na iyon, at iniisip na ang mga tabletang ito ay walang kabuluhan sa kanya ngayon, ngunit ang iba, maaaring makinabang ng malaki sa kanila. Handa na siyang bumalik, ngunit pagkatapos ay bumalik siya sa loob ng kuweba at dinala ang mga palayok na iyon. Sinabi niya na ito ay ganap na hindi dahil gusto niyang uminom ng alak. Curious lang siya kung ano ang lasa ng 100 years old na alak. Sa tingin niya, maraming pagbabago na ang pinagdaanan ng Mount Hua Sect, ngunit ang kuweba na ito ay nananatili pa rin tulad ng dati, at dahil doon, kapag siya ay nasa kuwebang ito, parang binabalikan niya ang kanyang nakaraang buhay. Nami-miss na daw niya ito, iniisip na dapat siyang bumalik dito. Paminsan-minsan, naghahanda siyang umalis. Tumalon siya sa hangin at dumapo sa bangin. Patuloy siyang tumatalon pataas. Sa isang sandali, ibinaling niya ang kanyang ulo at tinitingnan ang sikat ng araw sa umaga. Sa wakas ay narating niya ang tuktok ng bundok. Nakakagulat na magaan ang kanyang katawan, at gusto niya ito sa ganitong paraan. Lumingon siya sa likod at pakiramdam niya ay napakasariwa ng hangin sa itaas, ngunit biglang naamoy ang kanyang ilong. Nagtataka siya kung bakit nanggagaling sa katawan niya ang ganoong bagay. Kinaumagahan, gumising ang mga estudyante at naghahanda para sa pagsasanay. Parang nagyayelo sa labas. Tulog pa rin ang kanilang katawan at hindi nawawala ang pagod. Nag-uusap sila sa isa't isa at nagtataka kung gaano katagal nila kailangang gawin ito. Tinanong ng isa ang kanyang kapwa kung hindi niya iniisip na medyo kakaiba ang kinikilos ni Chung kamakailan. Tinanong siya ng isa kung ano ang ibig niyang sabihin doon.